ang buntis na pulang duwende na pinayaman ang dalagitang may ginintuang puso. Pero bago tayo magsimula, maaari bang pasubscribe ng aking YouTube channel? Sa pinakaduloong bahagi ng isang baryong napapaligiran ng palayan at matandang punong balete, may nakatirang dalagitang nagngangalang Maya. Tahimik ang lugar nila. Sa umaga'y huni ng ibon ang maririnig, at sa gabi na may awit ng kuliglig at malamig na simoy ng hangin. Mahirap ang buhay nila. Ang kanilang kubo ay yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Ang ina ni Maya ay madalas nakahiga dahil sa mahinang katawan. Si Maya naman ang gumagawa ng lahat. Nag-iigib ng tubig, nagluluto ng lugaw, at minsan ay namumulot ng kahoy para maibenta. Ngunit kahit ganoon, hindi kailanman nawala ang kabutihan sa puso ni Maya. Isang dapit hapon, habang pauwi siya galing sa ilog, napansin niya ang kakaibang liwanag sa ilalim ng isang matandang balete. Hindi iyon ilaw ng alitaptap. Mas maliwanag, mas mainit ang kulay. Dahan-dahan siyang lumapit, at doon niya nakita ang isang maliit na nilalang, isang duwende. Nakasuot ito ng matingkad na pulang kasuotan, may mahabang buhok na kulay tanso, at malinaw na malinaw. Ito'y buntis. Nakaupo ito sa isang ugat ng puno, tila pagod at nahihirapan. Hawak nito ang tiyan habang marahang humihinga. Hindi natakot si Maya. Sa halip, may kung anong awa ang kumurot sa kanyang dibdib. Nasasaktan ka ba? Mahinang tanong niya. Tumingin sa kanya ang duwende. Ang mga mata nito'y parang kumikislap na ginto sa dilim. Tumango ito. Walang pag-aatubili, ibinaba ni Maya ang kanyang dalang bayong. Inilabas niya ang huling tinapay na dapat sana'y hapunan nila ng ina niya. Inabot niya ito. Kumain ka muna. Tinitigan siya ng duwende. Tila sinusukat ang kanyang puso. Pagkatapos, tinanggap nito ang tinapay at ngumiti. Isang ngiting hindi pangkaraniwan. Parang may lihim na alam. Salamat, batang may pusong dalisay. Unang beses nitong nagsalita. Ang tinig nito'y parang sabay na bulong ng hangin at kampana sa malayo. Biglang umihip ang hangin. Kumikislap ang paligid. At sa isang iglap, nawala ang duwende. Naiwang mag-isa si Maya sa ilalim ng balete. Inakala niyang baka pagod lang siya at nagkaguni-guni. Ngunit kinabukasan, may natagpuan siyang maliit na kahong yari sa kahoy sa harap ng kanilang pintuan. Pagbukas niya, may lamang gintong butil. Hindi malaking piraso, hindi baraha ng kayamanan, kundi maliliit na butil na kumikislap sa liwanag. Ibinenta niya ito sa bayan at nakakuha ng sapat na pera para pambili ng gamot ng kanyang ina. Kinagabihan, pumalik siya sa balete. Salamat, bulong niya. Mula noon, tuwing may kabutihang ginagawa si Maya, pagtulong sa matanda, pagbabahagi ng pagkain sa kapitbahay, pag-alalay sa batang nadapa, may maliit na biyayang dumarating. Minsan, isang supot ng bigas. Minsan, sariwang gulay. Minsan, gintong butil muli. Unti-unting gumanda ang buhay nila. Ngunit may napansin si Maya, hindi dumarating ang biyaya kapag iniisip niya ang sarili lamang. Kapag may pagdududa o pag-iimbot sa puso niya, walang kahon sa umaga. Hanggang isang gabi ng kabilugan ng buwan, muling nagpakita ang buntis na pulang duwende. Ngunit ngayon, hindi na ito buntis. Sa tabi nito ay may maliit na batang duwende na may parehong kumikislap na mata. Isinilang ko na ang aking anak, sabi nito. Dahil sa'yo, naging ligtas kami. Napangiti si Maya. Ako? Wala naman akong ginawa kundi magbigay ng tinapay. Umiling ang duwende. Sa aming mundo, ang kabutihan ay liwanag, at ang liwanag na ibinigay mo ay naging proteksyon sa amin. Dahan-dahang lumapit ang batang duwende at hinawakan ang kamay ni Maya. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang init, parang pag-asa, parang himala. Hindi kita yayamanin ng sobra, sabi ng duwende.
dahil ang labis na kayamanan ay madalas nagdadala ng kadiliman. Ngunit bibigyan kita ng biyayang hindi mananakaw ni Numan. Biglang nagliwanag ang paligid. Sa kanyang isip, may malinaw na larawan. Mga pananim na lumalago. Maliit na tindahan. Masayang tahanan. Kinabukasan, may dumating na pagkakataon. May isang negosyanteng napadaan sa baryo at naghahanap ng sariwang gulay supplier. Dahil sa sipag at galing ni Maya, siya ang napili. Unti-unting lumago ang kanilang munting taniman. Nakapagpatayo sila ng maayos na bahay. Gumaling ang kanyang ina. Nakapag-aral si Maya. Hindi ito bigla ang kayamanan. Hindi ito mahiwagang ulan ng ginto. Kundi tuloy-tuloy na biyayang may kasamang sipag at pagpapakumbaba. Makalipas ang ilang taon, naging kilala si Maya bilang pinakamabait at pinakamasipag na babae sa baryo. At sa tuwing may batang nangangailangan ng tulong, lagi niyang sinasabi, kapag tumulong ka ng walang hinihinging kapalit, may mahiwagang paraan ang mundo para ibalik iyon sa'yo. Sa ilalim ng matandang balete, may mga nagsasabing minsan ay may makikitang pulang liwanag tuwing gabi. At dalawang maliit na anino, isang duwende at ang anak nito, na nakangiting nagbabantay. Dahil ang tunay na mahika ay hindi nasa ginto, nasa pusong marunong magmahal.